umaga po, araw ng Miyerkules. Good morning, Rina. Good morning, Kuya. How are you today? I'm okay, Kuya. Okay naman. Malapit na matapos ang buwan ng April. O, diba? May na agad, ang bilis ng Ano na panahon. ngayon? April 26. Yes, Kuya. Bilis. Sarap naman tulog mo. Okay na ako, Kuya. Wala nang amoy pintura sa bahay. Si Aya na lang yung nasa sala. Pero mas maganda, yung walang amoy pinturang. May pinturang hindi amoy pintura. Oo nga, Kuya. Yun nga yung sinabi ko sa kanya. Meron na ngayon nabibiling gano'n na hindi umaamoy. Diba? Ako po si Daniel Razonda. At ako naman si Rina Villamor Camara. Narito na mga hataw balita. Petisyon ng Knights of Rizal laban sa pagtatayo ng Torre de Manila Condominium dinismiss ng Korte Suprema. Konstruksyon ng kontrobersyal na gusali tuloy na. Vice President Leni Robredo binigyan ng 5 araw ng Presidential Electoral Tribunal upang bayaran ang 8 milyong pisong deposito para sa kanyang counter-protest. Police Superintendent Maria Cristina Nobleza at karelasyon nitong Abu Sayyaf member isa sa ilalim sa tactical interrogation sa Camp Crame. Pagtugis ng militar sa 2 pang nalalabing miyembro ng Abu Sayyaf na nakatakas sa bakbakan sa Bohol. Nagpapatuloy. Seguridad ng mga apektadong residente, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines. Panukalang pagtatalaga ng mga opisyal ng barangay kaugnay ng anti-drug war ng pamahalaan, suportado ng Philippine Drug Enforcement Agency. 157 pesos na dagdag sa arawang sahod at 500 pisong subsidiya, hiniling ng ilang labor group sa pamahalaan. At isang ambulansya at tricycle na ipagkaloob ng UNTV at Members Church of God International sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Tuloy na ang pagtatayo ng kontrobersyal na Torre de Manila Condominium sa Taft Avenue, Ermita, Maynila. Ito ay kasunod ng hindi pagpabor ng Supreme Court sa petisyong inihain laban dito. Ito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Hindi kinatigan ng Korte Suprema ang petisyon ng Knights of Rizal na naglalayong ipagiba ang Torre de Manila. Matatanda ang tinawag ng grupo na pambansang photobomber ang gusali dahil nakasisira umano ito sa tanawin ng bantayog ni Rizal sa Luneta. Ngunit ayon sa Korte, wala silang jurisdiction dito at walang karapatan upang magdemanda ang mga petitioner. The court voting 9-6 dismissed the petition for mandamus for the reasons that 1. The court has no jurisdiction over the subject matter, 2. The petitioners have no standing to sue, and 3. They stand to suffer no injury. Sinabi pa ng korte na walang batas na nagbabawal sa pagtatayo ng Torre de Manila. Si Senior Associate Justice Antonio Carpio ang magsusulat ng kabuuan ng desisyon na sinang-ayunan ni na Chief Justice Maria Lourdes Sereno at 7 pang mahistrado. 6 naman ang hindi sumang-ayon. Binawi na rin ng Supreme Court ang temporary restraining order sa pagtatayo ng Torre de Manila. Ikinatuwa naman ng DMCI ang desisyon dahil matatapos na rin anila ang nabinbing konstruksyon ng gusali. Iginagalang naman ng Knights of Rizal ang pasya ng korte at nagpasalamat na lamang sa mga sumuporta sa kanilang kaso. Ako si Mirasol Abogadil, humahataw sa balita. Hindi pinabura ng Supreme Court na tumatayong Presidential Electoral Tribunal ang hiling ni Vice President Leni Robredo na wag muna siyang pagbayarin ng deposito para sa kanyang counter-protest. Sa inilabas na resolusyon, binigyan ng PAT ng 5 araw si Robredo upang bayaran ng 8 million pesos na deposito sa kabuang 15 million pesos na bayad para dalhin sa tribunal ang mga kinukontestang balota. Hindi rin pinagbigyan ng tribunal ang hiling ni dating Senador Bongbong Marcos na i-dismiss ang counter-protest ni Robredo dahil sa kabiguan nitong magbayad ng cash deposit. Ayon sa PET, magpapasya sila sa issue kapag nagbayad na ng deposito si Robredo. Samantala, iginagalang naman ng kampo ni Robredo ang desisyon ng tribunal at tiniyak na susundin nila ang utos nito hinggil sa counter-protest fee. Dinala na sa Camp Crame kahapon si Police Superintendent Maria Cristina Nobleza at ang karelasyon nitong Abu Sayyaf member na si Riner Lu Dungon.
Isa sa ilalim ang mga ito sa tactical interrogation upang malaman kung mayroon pa silang ibang kasabwat. Ito ang hataw na balita ni Grace Casen. Alas 9 nang dumating sa Ninoy Aquino International Airport sina Nobleza at Dungon. Agad itong didiretso sa Camp Crame para simulan ang tactical interrogation ayon kay PNP Chief Director General Ronald De La Rosa. Andun na sa Crame, pero doon siya sa Crame Custodial Center ikulong kasi nga mga high risk yung silang dalawa eh. So dapat doon sila ikulong. But yung kanyang kaso na administratibo, kinausap ko na kahapon si IAS, yung Inspector General natin sa IAS, na bilisan yung kaso. Sa bisa ng search warrant, ni-raid na mga tauhan ng PNP CIDG Bukidnon ang bahay ni Nobleza sa Malaybalay, Bukidnon. Dito na-recover ng mga pulis ang mga baril, mga paggamit sa paggawa ng bomba at ilang dokumentong ginagamit sa terrorism activities sa kanilang lugar. Sa inisyal na impormasyong hawak ng PNP, naging parte ng intelligence group si Nobleza. Ngunit tiwala ang PNP chief na hindi nakapagbigay ng intelligence information si Nobleza kay Dungon dahil paperworks lamang ang karaniwang trabaho ng babaeng pulis sa nasabing unit. Tapos huwag kayo matakot na sabihin nyo, the PNP is compromised because of a certain police superintendent na na-recruit ng Abu Sayyaf. That's inaccurate findings. Dahil, yes, totoo, na-assign siya noon sa intelligence, sa Directorate for Intelligence, na-assign siya noon sa IG, pero pangalan lang naman yun nilagay sa IG as his hair carrying unit dahil doon talaga siya sa PAOCC, yung Presidential Anti-Organized Crime Commission, which is directly under the office of the President. Totoo yun, may na-assign siya dyan. But that was prior to her involvement to Dungon. Si Dungon ay kilalang kasamahan ng napatay na Indonesian bomber na si Zulkifli Binhir alias Marwan. Isa rin siya sa 6 na teroristang nasa likod ng pagpapasabog sa Cagayan de Oro noong October 2012 na ikinamatay ng 2 sibilyan at ikinasugat ng ilang police officer. Mula rito sa Camp Crame, Grace Casen, humahataw sa balita. Nasa 500 pamilya sa Bohol ang apektado ng ginagawang pagtugis ng militar sa 2 pang miyembro ng Abu Sayyaf Group na nakataka sa bakbakan noong nakaraang linggo. Pinawi naman ng Armed Forces of the Philippines ang pangamba ng mga residente sa gitna ng operasyon. Ito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na ligtas ang publiko at mga turistang magtutungo sa Bohol mula sa panganib na dala ng Abu Sayyaf Group. Ayon kay AFP Brigadier General Restituto Padilla, kontrolado ng militar ang sitwasyon at natuntun na nila ang lokasyon ng 2 miyembro ng ASG na nakatakas sa nakaraang bakbakan. We know where they are, generally in what area, and effort is still being done to pursue them. These 2 are fighting for their survival. So they don't pose any serious threat anymore. Una nang nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Clarin sa Bohol dahil sa nangyaring engkwentro ng militar at Abu Sayyaf. Sa pagtaya ng lokal na pamahalaan ng Clarin, nasa 500 pamilya ang apektado ng operasyon ng militar laban sa bandidong grupo. Naniniwala rin ng AFP na nagbubunga na ang kanilang pagsisikap na pahinain ang puwersa ng bandido nang sumuko ang ilang miyembro ng Abu Sayyaf noong mga nakalipas na araw. And I believe there are also many others there who might just want to know how to reach the right people. Walang mananalo sa batas. Eventually, the long arm of the law will catch you or will catch up with you. So dapat habang may panahon, mag-surrender na sila. Positibo naman ang AFP na makakamit nila ang kanilang target na tuluyan lansagin ang teroristang grupo. We have set deadlines for ourselves to degrade their capacities, and we by ourselves think that we are going to meet our targets by the end of July. Mula sa Camp Aguinaldo, ako si Leslie Longbowen, humahataw sa balita. Tiniyak din ng pamunuan ng AFP na strikto ang ginagawa nilang pagsubaybay sa kanilang mga tauhan upang maiwasan ang posibleng pananabutahe. Kasunod na rin ito ng pagkakahuli sa isang pulis habang tumutulong sa isang miyembro ng Abu Sayyaf sa Bohol kamakailan. Ito ang hataw na balita ni Rosa Licos.
Counterintelligence ang tawag sa pagsisiyasat sa sariling tauhan ng isang organisasyon tulad ng Armed Forces of the Philippines. Layunin nitong matiyak na walang sundalong ng ASPIA, kumakampi, tumutulong para sa mga kaaway ng AFP tulad ng teroristang grupong Abu Sayyaf. Ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, nakatitiyak silang walang kaso ng pananabotahe sa kanilang hanay tulad ng nahuling police official kasama ang isang ASG member sa Clarin, Bohol kamakailan. The effort of counterintelligence and checking our racks for any possible informants or those who can be working with the enemy never ceases, never stops. So it's done in a 24/7 basis. Pagtitiyak ng opisyal, mabigat na parusa ang kakaharapin ng sinumang sundalo na mapapatunayang kasabwat ng mga kalaban ng pamahalaan. Kung meron man tayong na-identify na maaring mulan ng mga posibleng maaring tumulong sa kalaban, lagi po itong ina-address immediately at the highest priority. Treason o pagtataksil sa bayan ang maaaring ikaso sa sinumang mapatunayang tumutulong at nag-e-espiya para sa mga kaaway ng pamahalaan. Alinsunod ito sa Articles of War o ang mga panuntunang sinusunod ng military forces ng bansa. Ayon kay Brigadier General Padilla, ito ang unang pagkakataon na may isang mataas na security official sa bansa na literal na nakikipamahay sa isang terorista. Mula sa Malacanang, ako si Rosa Licos, humahataw sa balita. Suportado ng Philippine Drug Enforcement Agency ang panukalang appointment ng mga barangay officials sakaling ipagpaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Ito ang hataw na balita ni Nel Mariboho. Naniniwala ang direktor ng Philippine Drug Enforcement Agency na si Isidro La Peña na malaki ang posibilidad na kayang masugpo ang problema sa iligal na droga sa bansa sa ilalim ng Administrasyon Duterte. It is doable, Daniel. We have people that are interested in addressing itong drug problem natin. In fact, that was manifested doon sa election ni Mayor Duterte to become president. Sinabi rin ng hepe ng PIDEA sa programang Get It Straight with Daniel Razon na maging sa kanyang ahensya ay tuloy ang internal cleansing kung saan hindi anya bababa sa 5 personnel ang dumaan na sa proseso ng investigasyon. Ayon kay La Peña, itinuturing niyang mabigat na kasalanan sa ahensya ang sinuman sa kanyang mga tauhan na masasangkot sa iligal na droga. If you tested positive of Shabu, that is dismissal from the service. I will not even allow you to resign in the process of the investigation. Kaugnay ng kampanya ng Administrasyon Duterte laban sa iligal na droga, suportado ng ahensya ang panukalang mag-appoint na lamang ng mga barangay officials sakaling tuluyang ipagliban ng darating na barangay at sangguniang kabataan elections. For the President on that, Daniel, the reason is, especially ngayon, we are going to the barangays. We call it the Barangay Drug Clearing Program. Kasi paano po yung Barangay Drug Clearing Program na yun? We go to the barangays and clear yung mga barangays, yung mga drug-affected barangays. Sa datos ng PIDEA, sa 42,036 na mga barangay sa bansa, 47% dito o nasa 19,000 barangays ay apektado na ng operasyon at paggamit ng iligal na droga. Mula sa Quezon City, ako si Nel Mariboho, humahataw sa balita. Hindi maaaring pilitin si retired SPO3 Arturo Las Cañas na bumalik ng bansa ayon sa Bureau of Immigration. Ayon kay Immigration Spokesperson Attorney Antoinette Mangrobang, wala pang kasong kinakaharap si Las Cañas at wala ring hold departure o Immigration Lookout Bulletin Order laban dito. Ngunit sinabi ni Attorney Mangrobang na sakaling lumagpas sa 30 araw ang pananatili ni Las Cañas sa Singapore at hindi ito makakuha ng extension, posibleng magkaroon ng paglabag sa immigration laws ng Singapore ang dating pulis. Ang self-confessed Davao Death Squad member ay umalis ng bansa noong April 8 at hindi bumalik sa kanyang nakatakdang return flight noong April 22. At
kumpleto na daw sila. Si Attorney G, si Pet Santiago at si Manong Jocas na inaabangan si Joseph Miranda doon sa kanto ng gasolinahan. Hindi pa daw sila nagkakakilala. Masyadong maaga pa kuya, tsaka hindi ko siya kilala. Oo. Hindi pa kayo na-introduce. Medyo suplado to si Tito Joe eh. Di pa kayo na-introduce sa isa't isa. Pero nagkakatingi na sila. Nagkakatingi na. Sabi ni, Hindi pa kami nagkatagpo-tagpo kuya. sabi ni Mr. Joseph Miranda, he looks family. Yes. Ay kuya, birthday pa lang ni Beth sa Biyernes ha, kaya mag-absent dyan. Huwag mo Alam mo kung siya bumabawi? Kasi late siya ng 10 minutes. Mag-a-absent si Beth? dahil birthday Kaya daw wala niya. sa Friday. Hindi, pero ngayon, ang ngayon, ang usapan ngayon, sabi nila kanina, wala ngayon si Manong Joe, wala ngayon si Manong Joe. Sabi ko, Alam ko rin. Ano lang yan kuya, smoke screen lang ngayon. Naiba na, hindi na Pang Thursday. divert lang ngayon, pang cover lang ngayon. Kasi mag-absent siya sa Friday. Alam mo, Thursday talaga. Ayaw niya magpakain kuya dahil... Pwede ako magpakain ng Lunes. Aba? Hindi kita papakainin. Wala yun. Wala naman ganyan ang holiday. ganyan ang trabaho ng mga spokesperson. Ito, spokesperson niya. Pero natalo si Attorney George. Saan? Torre. Torre de Manila? Oo, ikaw Hindi, na-dismiss yung petition nyo, di ba? Saan yun? Yung petition nyo, i-dismiss yung kaso ni... Kay BP. Hindi, yung kanyang MR ang na-deny. MR niya. Hindi, pero yung ano mo, yung petition mo na... Ipa-dismiss. Oo. Hindi pa kuya, hindi ina-actionan pa. Mababayad muna sila. Abay, pag hindi nakabayad yun, di naandun pa yung aming motion to dismiss. Diba? So, standing pa yun. Oo, naandun pa rin yun. Ang motion for reconsideration nila, yung na-deny. Ano yung MR nila? Na hindi sila magbabayad muna. Na wala silang Pero babayaran. Ruling ng Supreme Court dapat magbayad. 8 million pesos na deposito muna. So, pinagde-deposito na sila. 8 million lang naman, di ba? 8 million. O as compared dun sa binayaran nyo. 66. 36. Ay, kalahati. 36,023,000. Sa bagay, mas mayaman naman kayo. Kayang-kaya ni Attorney G. Oo. Kala mo naman kuya talagang... 8 milyon? Buti na lang, hindi ako nawala Wala yun, talaga. barya lang yun kay Attorney G. Di ba 8 milyon? Barya lang yun sa... Nung isipin mo naman talaga nako. Nung hawak-hawak yung manager check, sabi ko nga sa iyo dalawa lang yun, either nawala yun o nawala ako. Hindi ka nawala. Ako nawala. Tsaka hindi. Pero bagay, that time nahuli na yung magsyota na... Jowa. Medyo tagilid ka doon kung nakakawala pa yung mga merong bigla sa paligid mo, may tumangay sa'yo. Di ba? Di mo alam kung saan ka dadalhin. Kung nahawakan natin yung kuya, good as cash yun. 36. Manager's check. Cash mo lang. No questions asked yun. Pwede na, mababaw lang naman ang kaligayahan ko, Tony George, kahit yung pinaglumaan mo na lang bigay mo sa akin. Na-belt ka? Basta lahat na lang ng mga pinaglumaan mo dyan na Kung na-encash ko yun, nabili ko sana yung Daniels dyan. Mag-open ka na sarili mong brand. Mag-o-open siya ng bago. Hindi pa doon Tita Rina, hindi pa doon nagpapa-franchise Wala pa ba? Hindi kasi umuna na si Tito Diego. Di ba? Sabi niya, kasi ako daw kuya siya naman Tito, di ba? Tito Ay, sa Diego. Tito Joe. Lolos. Lola Diyos. Kulang yan. Dapat great. Ay, maganda, Tito Hindi, Joe. pagka ganon, Manong Joe, dapat ang ipangalan mo Apo. Ayun. Di ba? Apo Joe. Di ba yun ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas? Mount Apo. Pero kay Attorney George, iba. Ano kay Attorney? Di ba? Ayan, Your Majesty. Yan ang ganyan. Prince George yun. Parang yung mga sa Britannia at saka sa London. Wala nang masyado nakakaalam talagang anak ako ni Queen Elizabeth. Talaga? Saan banda? Kala mo, di ba? Alam sa tukod. Lumayo lang talaga ako Ano yan ni Prince Charles lumayo lang talaga. So, Kapatid sa lahat. pwede din, lalagay mo Prince George. Di ba maganda? Di ba? Mas bagay yan. Baka ikaw pa palang Basta wag mo lang gagawin Boy George. Pwede hindi mo. Mahirap naman yun. Ano siya? Heir to the throne? Si Charles, di ba? Hindi throne to the heir, Hindi, siya ang heir. To the Siya ang throne. heir. Kasi iba yung difference, kuya. Hindi, heir of the throne. Kuya, basta yung Torre de Manila na. Naku, si Dr. Joseph, naalala ko pag Torre de Manila Oo, Lana. Approve. Meron ka bang unit doon? Wala. Ha? Wala.
Iba. Alang-alang sa pagmamahal ko kay Jose. Penthouse. Hindi, mas maganda nga kung may unit ka doon eh. Mahirap yun. Yung pinaka-unit mo, tapat mo doon sa may Rebulto ni Rizal. Tapos, lagyan mo ng isang malaking picture. O, di ba? Pipinturahan daw kuya ng Ikaw ng ng blue. pambansang photobomber. Pipinturahan daw ng blue at saka puti. Parang ulap lang at saka langit. Para background. Para hindi Akala ko ipipintura, lalagyan ng drawing ng kalabaw. Maganda O kaya bandera ng Pilipinas, kuya, pwede. Pwede rin. Pwede namang i-design yun, di ba? Oo, Philippine flag. Yung pintura, pwede. Pwede. Tsaka hindi, kahit dun sa mismong yung mismong building, pwedeng yung side na yun, kuya, na facing the monument, pwedeng pinturahan yung Philippine flag. Sabi nila, wag na kayong makialam. Panalo na kami. Pero, Lusot na DMCI. Prof. George, mukhang wala na yatang gana mag-file ng MR ang Knights of Rizal. Ano? Dahil nag-issue sila ng statement. Papasalamat na eh. Oo, na tinatanggap nila ang desisyon ng Supreme Court. Tsaka Supreme Court yun, medyo ang MR, medyo malabo. Pero kuya, with lalo na kung yung mga kakilala ni Attorney George ang babagsakan ng kaso mo, Pero patay ang ka. ruling, Pero kuya, 9-6 lang kuya. Pero 9-6. pwede sana mag-MR, no? Dahil they convince only 2 of the 9, magiging 8-7. Pero kung matindi ang paninindigan ng 6, mahirap kumbinsin. Ng siyam. Ay, ng siyam pala. 9-6 eh. 9-6. It's quite close, kuya. Medyo close yan. Babawiin mo, dalawa. Dalawa lang. Babawian mo. Medyo mahirap-hirap yan. Kaya pabayaan na ang DMCI. Oo nga. Gawa na lang kayo ngayon ng application. May application naman para matanggal yung background. Pag pinicturan mo, 'di ba? Pag pinicturan mo, pwede mo nang i-photoshop mo na lang yung Photoshop. yung likod. Sabi nga nila, depende lang daw sa angulo, kuya eh. Umanggal ka na lang na hindi makikita yung Kaso ang problema, pinayagan nila yung DMCI. Paano kapag may mga sumunod pa doon na mas malalaki pa? Basta ganyan daw ang gagawin mong design. Oo. Ganyan design. Di ba kuya si Rizal? Di ba may hawak si kuya habang nakatayo doon sa monumento? Ang hawak niya ngayon, desisyon na ng Supreme Court. Hindi na yung no limit ang hira yata yung libro na okay hawak lang niya. yan. Wag lang ibahawakan niya. At least, merong may relevance pa doon sa kung ano ba nangyari sa likod ko. Magiging bahagi na ng kasaysayan ngayon yan. Sa mga postcards Isusulat na din yan sa libro. Di ba? At ang isang pag-isipan na lang ngayon, paano ililipat ang monumento ni Rizal? Babalik ta rin nga daw eh. Ha? Babalik ta rin. Ang kailangan niya kuya dapat maghain ng panukalang batas. There has to be a law that will specifically prevent in the future constructions like this. Dapat lang. Well, yun ang problema nga. When there is no law, Correct. Prohibited. there is no crime. Correct. Diba? Dahil yun ang sabi ng Supreme Court among others, walang batas daw that specifically prevents the construction of Torre de Manila. Which is, totoo naman. Totoo naman kuya. Largely kasi parang cultural lang kuya, and historical ang pinagbabasihan dito na alam mo yan ay isang magandang gisingin ngayon sa atin, ang kamalayan sa atin sa kasaysayan. Kasi parang marami na rin ngayon, lalo na mga kabataan, na talagang hindi na nila masyado na pagtutuunan ng pansin. Kahit na yan ay bahagi ng curriculum ko minsan sa eskwelahan. Yes. Talagang ano na lang that's parang one thing na in passing na lang sa kanila and they don't really care about it. Love of country kuya, parang Kaya nga ako kuya na maganda yung ginawa at gagawin dito sa ASEAN Summit dahil yung mga asawa ng mga leader dadalhin diyan sa National Museum. Madami na sa atin hindi nakakapunta sa National Museum. Sobrang ang ganda na ng pagbabago doon sa National Museum. Pag Sunday libre sila. Wala halos pumupunta, wala nang nagkakaroon ng pagnanais na pumunta doon. Field trip na lang. Napakaganda ng National Museum natin. Yes. Diyan mo talaga makikita yung kasaysayan ng ating bansa. Sige, field trip natin si Beth at saka sa si birthday niya Marco. kuya. Punta ako doon kuya kasi nag-study tour sila Gab doon. Si Rina, dali natin. Nakapunta na ako doon, kuya. Pinapasyal ko yung mga ano natatandaan mo doon sa mga nasa loob ng National Museum? Spolarium. Spolarium, may pintura nga. Yung malaking spolarium. Spolarium, may pintura. Hindi, kuya. Yung painting talaga. Yun kasi yung pambungad. Pinasyal namin yung mga kamag-anak namin from the US doon. Gusto nilang makita kasi yun. Pagka akong magpapasa ng isang batas dyan, mas maganda lahat ng kasaysayan mula sa pagdating ni Magellan dapat merong mga
kanya-kanya siyang, alam mo, di ba pumunta ka ng Singapore, may istorya sila doon. Meron kang makikita ng mga paano nagsimula, o yung mga galleon trade, yung mga maintindihan mo kung anong sistema ng kalakalan, di ba? Well, sige, at 5:20 na umaga, Attorney George. Narito na dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. 18 bilyong pisong pondo hihilingin ng Bureau of Corrections para sa dagdag pasahod at pasilidad ng New Bilibid Prison. 157 pesos na dagdag sa arawang sahod at 500 pisong subsidiya hiniling ng ilang labor groups sa pamahalaan. TESDA may libreng skills training para sa mga overseas worker na nawalan ng trabaho sa Labor Day. At April 28, araw ng Biyernes, idiniklara ng Malacanang na special non-working day sa Metro Manila upang bigyang daan ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. 18 bilyong pisong pondo hihilingin ng Bureau of Corrections para sa dagdag pasahod at pasilidad ng New Bilibid Prison. 157 pesos na dagdag sa arawang sahod at 500 pisong subsidiya hiniling ng ilang labor groups sa pamahalaan. TESDA may libreng skills training para sa mga overseas worker na nawalan ng trabaho sa Labor Day. April 28, araw ng Biyernes, idineklara ng Malacanang na special non-working day sa Metro Manila upang bigyang daan ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. Hihiling ng 18 bilyong pisong budget para sa susunod na taon ang pamunuan ng Bureau of Corrections para sa dagdag na pasweldo sa mga kawani nito at sa pagtatayo ng infrastruktura sa New Bilibid Prison. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Wala ng kalakalan ng iligal na droga at mararangyang kubol sa New Bilibid Prison. Ito ang pahayag ni Bureau of Corrections Director General Benjamin De Los Santos sa kanyang ika-100 araw bilang pinuno ng ahensya. Drug-free in the sense that trafficking coming from the Bureau outside, wala na. Ngunit sa kabila nito, problema pa rin ang pagsisikip sa pambansang kulungan. Ayon sa hepe ng Bucor, umaabot pa rin sa halos 24,000 ang populasyon sa loob ng NBP na triple na sa takdang kapasidad nito. Upang makapagtayo ng mga karagdagang pasilidad at infrastruktura at makapagbigay ng dagdag pasahod, hihiling ang Bucor ng 18 billion pesos na budget para sa 2018. Infrastructure, facilities, salary ang malaking bagay kasi doble. So hihingi pa kami ng supplemental budget doon kung sakali. Bumuo na rin ang Bucor Chief ng Task Force na tututok sa mga kaso ng mga inmates na walang malinaw na records kaya nananatiling nakakulong. Yung mga nakakaraang practice na namamatay na yung PDL hindi pa rin nakakalaya dahil may problema sa records, pamali-mali ang computation. Unang-una kong ginawa, nag-create ako ng task force, binuhusan ko sila ng tao. Mula Disyembre, umabot na sa 1,869 ang mga napalaya na sa kulungan mula sa mga nabigyan ng parol, pardon at mga naakwit sa kaso. Mula sa Muntinlupa City, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Naghain ng petisyon ng Office of the Ombudsman sa Korte Suprema upang rebisahin nito ang ilang probisyon hinggil sa karapatan ng isang akusado sa mabilis na paglilitis. Ito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadir. Ikinadismaya ni Ombudsman Conchita Carpio Morales ang mabagal na pag-usad ng mga kaso na kanilang isinasampa sa Sandigan Bayan. Sa isang press conference kahapon, partikular na tinukoy ni Morales ang paglilitis sa kaso ng 3 dating senador kaugnay ng pork barrel scam. 3 taon na aniya ang lumipas, ngunit hindi pa rin nasisimula ng paglilitis sa plunder at graft cases ni na former Senator Jinggoy Estrada, Ramon Bong Revilla Jr. at Juan Ponce Enrile dahil sa delaying tactics ng kampo ng mga ito. There are so many motions. If the motions were not that many, probably we could have started trying the case by now. So, but there are so many motions. Ayon sa Ombudsman, ngayong taon lamang ay 26 na kaso sa Sandigan Bayan ang na-dismiss dahil sa Doctrine of Inordinate Delay.
Ito ay ang karapatan ng isang akusado sa mabilis na paglilitis sa kanyang kaso. Kaya naman naghain ng petisyon ng Ombudsman sa Korte Suprema upang rebisahin ang ilang probisyon hinggil dito. Especially with the new justices of the Sandigan Bayan, they kept on dismissing cases due to inordinate delay, and everyone was invoking an inordinate delay. That to us was the last straw. So we asked the Supreme Court to move the case from the division to bring it to the en banc for the en banc to decide or revise or revisit or reverse the inordinate law doctrine. Ako si Mirasol Abugadil, humahataw sa balita. Makalipas ang 22 taon, natanggap na rin ng mga dating manggagawa ng naluging Rubber World Philippines Incorporated ang kanilang separation pay. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Mahigit 400 dating manggagawa ng paggawaan ng tsinelas, rubber shoes at bags sa Novaliches na nagsara noong 1994 matapos umanong malugi ang nakatanggap na ng separation pay. Nagsampa ng kaso ang unyon ng manggagawa laban sa kumpanya dahil sa umano'y illegal shutdown, hindi pagbabayad ng sweldo at separation pay. Umabot ang kaso hanggang sa Korte Suprema at nagdesisyon pabor sa mga manggagawa. Nasa 718 obrero ang naghahabol ng mahigit 137 milyon pesos na kabayaran mula sa Rubber World, batay sa kautusan ng Korte Suprema noong July 2000. Ngunit mahigit 28 milyon pesos pa lamang ang naibibigay ng kumpanya, kaya naman nakikiusap ang unyon ng mga manggagawa na agaran na itong ibigay. Kasi ito po ang inaasahan ng aming pamilya at siyempre sabi nga ni Yusek magnegosyo kaso yung makukuha natin ngayon wala na yung value ng pera sa tagal na inabot ng kaso. Nagpapasalamat naman ang mga dating empleyado at nakuha na nila ang matagal na sanay ipinagkaloob na kanilang pinaghirapan. Una, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Number 1 yun. Kung wala siya, wala tayong magagawa. Salamat at natanggap yung halagang yun. Nung una, parang natakot ako. Sabi ko, bakit pagka natanggal ako, baka hindi na kami makakain kasi yung anak ko nag-iisa lang, single mama ko. Yan, parang sa awa naman ng Diyos, nakaraos na kahit papano, nakakatulong naman. Kasi kahit maliit lang sa buhay ngayon, kahit papano, maliit na bagay, pwede mo naman palakihin . Itinuturing naman ng Department of Labor na tagumpay ito ng mga manggagawa at nangakong tututukan ito hanggang sa makamit ng tuluyan ang dapat ay para sa kanila. Binabati ko kayo at sa wakas ay nagwagi kayo sa inyong pinaglalaban na karapatan ng manggagawa. Mula sa Manila, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. Sa kauna-unahang pagkakataon ay sabay nahihingi ng mga labor groups ang dagdag na aumento sa kanilang arawang kita at ang subsidiya mula sa pamahalaan. Ito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Nananawagan ang mga manggagawa sa pamahalaan na maitaas ang kanilang sahod. Ayon kay Alan Tanhusay, tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines, nakatakda nilang ihain sa susunod na linggo ang 157 pesos wage increase para sa mga manggagawa sa National Capital Region, bunga ng lumalalang kahirapan sa bansa, pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagbaba ng halaga ng arawang kita. Sa ngayon anya ay 361 pesos and 30 centavos na lamang ang talagang halaga ng 491 pesos na minimum wage. Kulang na ito kung ikukumpara sa 393 pesos na kailangan para makaraos sa isang araw ang isang pamilya. Nagsumite na rin ang proposal ang grupo kay Pangulong Rodrigo Duterte para sa Labor Empowerment and Assistance Program o LEAP. Para ito sa hiling na 500 pesos na subsidiya kada buwan mula sa pamahalaan na ipandadagdag sa pambili ng pagkain. Sadlak na po ang kahirapan ng ating mga manggagawa. Kung kaya't sabay po naming hihingiin ito, as I said, kay Pangulong Duterte at sa wage boards. Sa ngayon nila ay nasa 4 na milyon ang mga kumikita ng minimum wage sa bansa. Nangangahulugan ito ng 24 billion pesos na pondo para sa subsidiya.
Noong nakarang taon ay humiling ng dagdag na 154 pesos sa arawang kita ang grupo, subalit 10 piso lamang ang ibinigay ng wage board. Ayon naman sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, pag-aaralan pa nila ang hiling ng labor groups at hihintayin ang magiging desisyon ng wage board. Sa May 1 ay ilalatag ng labor group ang mga hiling nito sa dialogo ng mga manggagawa sa Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Mula sa Quezon City, ako si Ray Pilayo, humahataw sa balita. Magbibigay ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng libreng emergency skills training para sa lahat ng overseas Filipino workers na nawalan ng trabaho sa ibang bansa. Ito ang hataw na balita ni Joan Nano. Program ang iniaalok ngayon ng Technical Education and Skills Development Authority bilang bahagi ng selebrasyon ng Labor Day sa May 1. Bukas ang naturang programa para sa lahat ng mga kababayan nating overseas Filipino worker na nawalan ng trabaho sa ibang bansa. Sakop din ito ang mga drug surrenderers na nais magbagong buhay, maging ang mga naulilang kaanak ng mga pulis o sundalo na nasawi dahil sa pagganap sa kanilang mga trabaho. Layo ng programa na bigyan ng mga ito ng pagkakataong kumita at magkaroon ng kabuhayan. Walang bayad itong libre. Wala po pwede na assessment at certification. Wala kang bubayaran sa assessment, wala kang bubayaran sa certification. Pangatlo po, transportation allowance na bibigay tayo. Hindi na rin kailangan magbaon dahil free lunch ito eh. Free ang lunch, free na rin ang merinda. Ang hindi lang pwedeng mag-training dito yung tamad. Ilan sa mga kursong iniaalok ng TESDA ang Service Engine Mechanical Components, Carpentry, Masonry, paggawa ng mga processed food at pag-aayos ng mga audio-video production system. Kasama rin sa mga training na bubuksan ang pag-aaral ng iba't ibang lengguwahe gaya ng English, Japanese, Arabic, Mandarin, Spanish at Italian. Tatagalan training ng 10 hanggang 38 araw, depende sa kursong kukunin. Ang lahat ng mga interesadong mag-apply ay kinakailangan lamang na magtungo sa TESDA Central Office sa Taguig. Bukas ang training sa mga aplikanteng edad 18 pataas, magdala ng 2x2 picture at mag-fill out ng application form. Maaari ring mag-apply online sa website ng TESDA sa www.tesda.gov.ph. Tayo po ay makipag-ugnayan sa mga iba-ibang opisina ng ating pamahalaan upang makipagtulungan kung ang mga ito ay rin ng magkaroon ng trabaho. Sisimula ng pagtanggap sa mga aplikasyon sa May 1 habang uumpisa naman ang training sa May 31. Mula sa Taguig City, ako si Joan Nano, humahataw sa balita. Idineklara na ng Malacanang April 28 bilang Special Non-Working Day sa Metro Manila dahil sa 30th ASEAN Summit. Nakasaad sa nilagdaang Proclamation No. 197 ni Executive Secretary Salvador Medialdia na walang pasok ang government at public sectors sa Metro Manila sa Biyernes. Una nang nagdeklara ng work suspension ng Malacanang sa ilang lugar sa Metro Manila sa Huwebes at Biyernes upang bigyang daan ang ASEAN Summit activities na gagawin mula April 26 hanggang 30. Paalala naman ng pamahalaan na no work, no pay ang dapat ipatupad sa naturang araw. Maliban na lang kung may pulisiya ang kumpanya hinggil sa collective bargaining agreement sa mga empleyado. Kung pumasok naman sa nasabing araw, dapat makatanggap ang empleyado ng 30% dagdag sa sweldo bukod sa kanyang arawang kita. Nagsagawa na ng convoy runs at simulations ang ASEAN Security Organizing Committee sa mga rutang daraanan ng mga delegado sa 30th ASEAN Summit. Ayon kay Police Chief Superintendent Noel Baraceros, layon nitong obserbahan ang magiging flow ng mga sasakyan sa mga lugar na malapit sa PICC. Una nang inanunsyo ng Organizing Committee na wala silang isasarang kalsada at stop-and-go scheme lang din ang ipatutupad. Sa obserbasyon ng ASEAN Security Committee, may bahagyang build-up ng traffic pero inaasahan nila ang maluwag na traffic situation dahil sa work suspension. We are continuously enhancing yung deployment ng ating personnel. So including the deployment of necessary equipments. So including yung sa emergency response, dinideploy na natin yung mga staging areas. That's why we advise the public to kindly bear with us, especially during movements. We advise them to kindly take alternate routes going towards yung kanilang destination.
Epektibo na ngayong araw ang traffic rerouting plan ng MMDA kasabay ng pagsisimula ng ASEAN Summit 2017 dito sa Metro Manila. Mula sa Pasay City, alamin natin ang detalye mula kay Maki Libradilla live. Maki, magandang umaga. Magandang umaga, Attorney George. Bagamat hindi magsasara ng mga kalsada ang Manila Metropolitan Development Authority ay maliban dun sa mga kalsada dito sa paligid ng CCP Complex ay magpapatupad naman sila ng 30-minute stop and go scheme tuwing may dadaan sa ilang kalsada ng mga delegado ng ASEAN Summit. Kaya naman posibleng makaranas pa rin ang pagbigat sa trapiko simula ngayong araw ang mga motorista. Kabilang sa mga kalsadang naka-lockdown ang Senator Jokno Boulevard, Halandoni Street, V. Soto Street, Bucaneg at A. De la Rama Street sa Pasay City. At upang hindi maipit sa traffic, naglabas ang MMDA ng mga alternatibong ruta para sa mga motorista. Ang lahat ng mga palabas ng Paseo de Rojas at papunta ng Arnaiz Avenue ay kinakailangang mag-U-turn patungong Benavides Street at kumanan sa Trasiera Street at sa kakakaliwa sa Gamboa Street. Sa mga manggagaling naman po ng Gamboa Street, kinakailangang mag-U-turn sa Rufino Street diretso hanggang sa Don Chino Roses Avenue sa Pasong Tamo at Javier Street. Maaari namang mag-U-turn ang mga sasakyan sa bahagi ng Amorsolo at Rufino Street sa kakakanan pagdating ng Fernando Street. Sakaling magkaroon naman po ng matinding traffic sa Esperanza Street sa panahong naka-lockdown ang ilang kalsada, pinapayuhan ang mga motorista na dumaan sa Paseo de Rojas Street kanan sa may Ayala Avenue hanggang makalabas ng EDSA. Paalala naman po sa ating mga motorista, lifted po ang number coding sa April 28. Araw po yan ng Biyernes sa buong Metro Manila maliban sa Las Piñas at Makati City. Sa ngayon, Attorney George, pakita lang natin sa inyo yung sitwasyon dito sa CCP Complex. Ngayon, nilagyan na nila ng malaking harang itong 100 dito sa CCP Complex. Ang tawag daw nila dito ay trusses at sa oras na may dadaan na mga delegado ng ASEAN Summit ay hatakin lang nila yung mga kadenang nakakabit doon sa mga poste ng bakal na ito para umangat yung nakaharang sa kalsada. May mga ilan na rin tayong nakitang kawani o mga tauhan ng PNP dito sa paligid ng CCP Complex na nag-roronda para siguraduhin yung kapayapaan sa paligid. May mga nakaantabay na rin na ambulansya at mga fire truck ng Bureau of Fire Protection. At yan muna ang latest mula dito sa Pasay City. Ako si Maki Libradilla, humahataw sa balita. Maraming salamat, Maki Libradilla mula sa Pasay City. Hindi nasisingilin ng terminal fee ang lahat ng overseas Filipino workers sa Ninoy Aquino International Airport simula sa Abril 30, araw ng Linggo. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, kailangan lang ideklara ng individual na siya ay OFW sa pamamagitan ng mga dokumento kapag nag-check-in sa NAIA Terminal. Starting Sunday, April 30, overseas Filipino workers are exempted from paying the airport terminal fee. Una nang lumagda ng kasunduan ang Manila International Airport Authority at airline companies para alisin ang 550 pesos na terminal fee sa tuwing bibili ng tiket ang mga OFW. Samantala, tiniyak naman ng MIAA na tuloy pa rin ang refund sa terminal fees na unang nabayaran ng mga OFW. Samantala, alamin naman natin ang balita sa labas ng bansa mula kay Rina Villamor Camera. Rina, go ahead. Thank you, Angela. And for the news abroad. 101-year-old Indian athlete Man Kaur sprinted to 100-meter gold at the World Masters Games in Auckland, New Zealand on Monday. As the only competitor in the 100-plus age category in the discipline, Kaur completed her one-woman race in a time of 1 minute 14.58 seconds to wild cheers coming from the crowd. The athlete from Chandigarh
Punjab danced as she made her way to the medal ceremony and told reporters she would keep rocking for the rest of her life. And for the news in Asia, here is Annie Mancilia. Yes, Annie, good morning. Good morning and thank you, Rina. The moment a truck veered into the path of a car was captured by the dash cam on Wednesday afternoon in Singapore. Eddie Wong, who escaped from the car accident in the Tuas Tunnel, posted the footage on his Facebook page on Friday night. Wong walked away from the incident with only bruised fingers, which he described as very miraculous, according to the Singapore Times. Meanwhile, over 1.5 tons of fish were scattered across a highway in East China's Anhui province after a truck overturned when its driver became distracted by a phone call. The driver and another passenger in the truck sustained no injuries in the crash. The driver was transporting the fish from Hefei, the capital city of Anhui, to the North Bengbu city amid the rainy weather and slippery road conditions. The police organized for volunteers to help gather the fish and clear the road before righting the overturned truck and removing it from the expressway. Traffic flow returned to normal 2 hours after the incident. And those are the news in Asia Oceania. Back to you, Rina. Thank you, Annie Mancilia, reporting live from Singapore. In other news, Aeromobile unveiled its latest flying car model at the top marquee Monaco Supercar Show on Thursday. The Slovakian company says in a press release that the Aeromobile flying car is now commercially available and that it is ready to take pre-orders for the limited first edition. The latest model can reach a top ground speed of 160 kilometers per hour and airspeed of 360 kilometers per hour. It can become fully airborne in less than 3 minutes. Angela, it looks like Back to the Future is becoming a reality now. And those are the news abroad. Back to you, Angel. Thank you, Rina. Sa gawa ng TV Literacy Symposium ang Anak TV sa University of San Jose Recoleto, Cebu noong Sabado. Layunin nitong bigyan ng kaalaman ang mga estudyante at magulang sa mga palabas na telebisyon na maaaring panoorin ng mga kabataan. Ito ang hataw na balita ni Gladys Tuab. Patuloy ang paglilibot ng Anak TV sa mga universidad sa bansa upang bigyan ng kaalaman ang mga kabataan sa papel ng media at sa mga nararapat na panoorin na mga palabas sa telebisyon. Sa isinagawang TV Literacy Symposium sa University of San Jose Recoleto, Cebu noong Sabado, dinaluhan ng nasa 300 mga estudyante, mga magulang at mga guro ang pagpupulong. Layunin ng event na ito na ipamulat sa mga manonood lalo na sa mga kabataan ang mga bagay na mapupulot nila mula sa mga palabas sa telebisyon na makaiimpluwensya sa kanilang mga pamumuhay. Ayon kay Anak TV President Elvira Yapgo, patuloy na dumarami ang mga Pilipino na nagkakaroon ng interes sa mga dapat ipalabas sa mga telebisyon. Doon natin nakikita nagiging aware ngayon ang taong bayan na ang dapat pala ipalabas, yun dapat kaaya-aya at katangi-tangi na pwede gayahin ng kanilang mga anak. Aktibo namang nakibahagi ang mga dumalo sa nasabing event at bumoto sa mga palabas na sa tingin nila ay angkop panoorin. Aware sila kung unsa gid what is the role of media gid in the society and unsa moy kanang angay nilang bantayan especially sa mga videos nga ilahang pangtanawon. Ang UNTV News and Rescue ay katuwang ng Anak TV sa pagpo-promote ng mga child-sensitive at family-friendly na mga palabas sa telebisyon. Katunayan, 22 programa ng istasyon ang pinagkalooban ng Anak TV Seal ng organisasyon noong nakaraang taon. Mula sa Cebu, ako si Gladys Tuabi, humahataw sa balita. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At narito naman ang mga dapat abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Mahigit 1 milyong estudyante sa pampublikong kolehiyo at universidad, libre na ang matrikula sa pasukan ayon sa Commission on Higher Education. Koleksyon ng National Housing Authority bumagsak ng mahigit 50% matapos iligal na okupahin ng grupong kadamay ang ilang housing unit sa Pandi, Bulacan.
Bagong palarong pambansa record sa javelin throw na itala ng Yolanda survivor athlete mula sa Iloilo. At isang ambulansya at tricycle ay pinagkaloob ng UNTV at Members Church of God International sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Sa detalye ng mga balita, ipatutupad na sa pagbubukas ng klase ang libreng matrikula sa mga estudyante ng pampublikong kolehiyo at universidad sa bansa. Maging ang mga nahinto sa pag-aaral ay may pagkakataon ng makapagpatuloy, lalo na ang mga malapit nang magtapos sa kanilang kurso. Ito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Naglaan ng 8 bilyong pisong pondo ang pamahalaan para sagutin ang matrikula ng mga estudyante sa state colleges and universities para sa academic year 2017 hanggang 2018. Ayon sa Commission on Higher Education o CHED, ang Higher Education Support Fund ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na naglalayong mabigyan ng prioridad ang mga mahihirap na gustong makapag-aral. So instead na kolektahin sa bata, ang gobyerno na magbayad sa kanila. Parang yung SUC dito na maniningil sa CHED. Ngunit ayon sa CHED, babayaran pa rin ng mga estudyante ang iba pang gastusin gaya ng miscellaneous fee. Inaasahang makikinabang sa programa ang mahigit sa 1 milyong estudyante na nasa 112 SUCs. Bukod sa mga mahihirap, bibigyan din ng prioridad ang mga malapit na magtapos at mga kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Malaking bagay naman para sa mga estudyante ang libreng matrikula. Parang yung portrait sa first sem, tapos portrait po, parang allowance ko na po 1 taon po yun. Kahit maliit po yung tuition namin, makakatulong pa rin po siya pag nawala. Ayon sa CHED, may chance ring masakop ng free tuition program ang mga natigil sa pag-aaral. Mula sa Quezon City, ako si Ray Pilayo, humahataw sa balita. Residente sa mga pabahay ng pamahalaan sa Bulacan ang tumangging magbayad ng kanilang monthly amortization. Ayon sa ilang mambabatas, kung magpapatuloy ang ganitong sistema ay maaaring bumagsak ang socialized housing industry. Ito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Bumagsak ng mahigit 50% ang koleksyon ng National Housing Authorities para sa buwan ng Marso. Ayon kay NHA Region 3 Head Engineer Romuel Alimbayaw, ito ay mula ng iligal na okupahin ng mga miyembro ng grupong kadamay ang ilang housing units sa Pandi, Bulacan. Sa ulat ng NHA sa mga mambabatas na pinangungunahan ni Senator J.V. Ercito, Chairman ng Urban Development Housing and Resettlement Committee, mayroong mga residente sa lugar na ayaw magbayad ng 200 pisong monthly amortization. Medyo hindi natin inaasahan yon, pero dahil nga may ganung pangyayari, parang nakisimpatya yung ating mga beneficiary na gusto rin nilang matulad sa ginawa ng kadamay. Ayon kay Senator Ejercito, kung magpapatuloy ito, posibleng gumuho ang socialized housing industry. Alam ko masama loob sa amin ng mga taga-kadamay dahil sinabi rin nga namin na hindi talaga pwedeng ilibre, pero pwede nyo bang pagtrabahuhan? Sa pag-iinspeksyon naman sa housing site sa Pandi, pinunan ng mga mambabatas ang espasyo ng mga pabahay na anilay hindi aplikable para sa isang pamilyang may 5 anak. Aminado naman ang lokal na pamahalaan na hindi nila kaya ang gastos sa pagmamantini sa kalinisan at kaayusan sa mga ito. Kaugnay nito, plano ng mga mambabatas na makipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang masolusyonan ang mga problema sa pabahay. Maki Libradilla, humahataw sa balita. Alamin naman natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Promdi. Mula sa Zamboanga City, makibalita tayo kay Dante Amento. Buenos dias, Dante. Muchas gracias y buenos días a Kuya Daniel. Nuay po takiel mga notisya na rehiyon de Mindanao. Nuay por sige el virada era del viaje de aeroplano na Hulusulu del Abril 17. Asigon con el CAAP Area Manager Muhammad Nagarascal, nuay pa pwede akaba el taas tent o waiting shed para na mga pasahero. Pero ta esperanza kay pwede ya por sige de este na Mayo 1. 32-seater aeroplano del Platinum Company LI entra na Sulu para pwede serbi con el mga residente alya. 2 flights lang kaya biyahe Sulu Zamboanga City el alya na schedule, pero asigon con Rascal posible ay aumenta pa.
we are praying that the operation of Hulu will push through in May 1 na matuloy. Más de 10 años ya que no hay viaje del aeroplano na sulok cuando ya termina este del 2004 por causa na mga violencia na lugar. Mientras tanto, ya critica también un oficial na ciudad de Davao el cosa ya planta caso na International Criminal Court kontra kon Presidente Rodrigo Duterte. El detalye na hataw balita de Victor Cosare. Sa iyang privilege speech sa sesyon sa Davao City Council, gitawag ni Councilor Danilo Dayang-Hirang nga black propaganda o political harassment ang gihimong pagpasaka og reklamo batok kang Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Gidudahan sa konsehal ang timing sa pagpasaka og kaso, ilabi na nga panguluhan karon sa Presidente ang ASEAN Summit. Unnecessary and plain black propaganda just to embarrass the President. Matud pa ni Councilor Dayang-Hirang, adunay mga korte sa Pilipinas nga mamahimong dangupan sa mga tao nga naargabyado aron makapasaka og kaso. Nagtuo ang konsehal nga mapakyas lang ang mga nagpalikod sa maong reklamo batok sa Presidente. If looking at the testimony in the Senate, I don't think the ICC will look at it. The President has his own mandate coming from the people to protect its inhabitants from what? From danger. And you know naman how drugs. The President as a lawyer, his instruction is always within the context of the law. Alang kang Dayang-Hirang, kinahanglan patriotic ang mga politiko sa nasod aron sa higayon nga mapildi sa eleksyon, mutabang na lamang sila sa pagduso sa mga butang nga ikaayo sa katawhan ug dili ang pagpaninguha pa nga makuha ang pwesto sa mga midaog nga kandidato. Ang maong naandang taras sa politika ang usa sa nakababag sa pag-uswag sa nasod. It's really unfortunate, Mr. President, that in the Philippines, each time a head of state is elected, immediately another group is plotting to grab power. There's no end to power grabbing anymore in this country. The election is over. Let's wait for another 3 years. We will be having our election. Dako usab ang pagtuo ni Dayang-Hirang nga dili makaapekto sa mga programa sa Presidente ang giatubang niini nga kaso sa ICC. Gikan sa Davao City, ako si Victor Cosare, humahataw sa balita. SL mga notisya na rehiyon de Mindanao. Desde aquí na siyudad de Zamboanga, Vera contigo, Monica. Muchas gracias, Dante Amento, live mula sa Zamboanga City. Mula naman sa Calamba, Laguna, alamin natin kay Sherwin Kulubong ang mga balita sa Luzon Region. Yes, Sherwin. Maraming salamat, Monica. Magandang umaga sa ating mga kasangbahay. Narito ang mga balita sa Luzon Region. Nagbukas ng 3,000 scholarship slot ang TESDA para sa mga Novo Ecijano na gustong matuto ng technical skills. Ito ang hataw na balita ni Danny Munar. Patuloy nang namamahagi ng data format TESDA sa bawat barangay ng Nueva Ecija. Para ito sa mga residente na interesadong mag-avail ng barangay scholarship program ng ahensya. Ayon kay Deputy Director General Diosdado Castillo, bahagi ito ng kanilang kampanya na maturuan ng technical at livelihood skills ang bawat barangay. Maraming programa na pwedeng maihatid ng TESDA. Ayon sa TESDA, 3,000 scholarship slot ang inilaan nila para sa Nueva Ecija. Hinikayat rin ng ahensya ang mga opisyal ng barangay at media na ipromote ang kanilang scholarship program. Bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan upang marisolba ang problema sa kawalan ng trabaho sa bansa. Siguro po natin sa TESDA na ang ating pong certified worker ay talagang kilala na isang mahusay na manggagawa pagdating sa ibang bansa. Maaaring mag-apply online o kaya walk-in sa TESDA ang mga interesadong mag-avail ng scholarship program. Mula sa Nueva Ecija, ako si Danny Munar, humahataw sa balita. Pinulong ng Calabarzon Police ang mga barangay official sa rehiyon upang mas paigtingin ang seguridad kasunod ng nangyaring pag-atake ng bandidong mga Abu Sayyaf sa Bohol kamakailan. Naritong report.
Umabot ng Calabarzon Police ang 5 probinsya sa rehiyon upang kausapin ang mga barangay officials at makipagdialogo sa mga ito. Layo nitong makabuo ng Barangay Mobilization Against Lawlessness and Criminality Program kasunod ng pagpunta ng grupo ng Abu Sayyaf sa Inabanga, Bohol kamakailan. Naniniwala si Regional Director Police Chief Superintendent Mao Aplasca ang pagiging mulat sa mga aktibidad ng grupong Abu Sayyaf ng mga residente sa Inabanga, Bohol ang naging susi upang mapigilan ang planong pagkidnap ng bandidong grupo sa lugar. Bunsod dito, nais ng opisyal na mas mapalakas pa ang ugnayan ng pulisya at mga barangay upang agad na masugpo ang anumang banta ng terorismo at kriminalidad sa rehiyon. Ang kailangan talaga namin hingin yung suporta hindi lang ng barangay officials but yung mga members ng community natin para tulungan tayo na protektahan yung kanilang mga communities. Sa susunod na linggo, planong isang guni ng direktor ng Calabarzon Police sa National Office ng DILG at kay PNP Chief Ronald De La Rosa ang binuong programa sa pagitan ng PNP Calabarzon at mga barangay officials. At yan ang mga balitang nakalap sa Luzon Region. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Sherwin Kulubong, live mula sa Laguna. At para naman sa mga balita sa Visayas Region, nasa Cebu City si Deb Riveral. Maayong buntag, Deb! Yes, daghang salamat, Monica, ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita at gikan sa nagkalain-laing bahin sa Visayas. Pipila nga mga lugar sa Central Visayas ang gibantayan karon sa B4 Region 7 tungod sa posibilidad nga maana ay red tide. Ani ang balita ni Gladys Tuwabi. Luwas gihapon karong kaunon ang mga shellfish products gikan sa Bugo ug Medallion Bay sa Cebu, Siet Bay sa Negros Oriental ug Kugtong ug Maribohok Bay sa Bohol. Kini ang mga lugar nga kasagarang maapektuhan og red tide. Sumala kang B4 Region 7 Alan Pukita. Kada init ang panahon magawas og toxins ang mga algae nga mamahimong hinungdan sa red tide. Basta kay mga cove, mga area nga dili ang tubig dili kay kusog ang karan. At mao na usas mga posibilidad kay murag mas stagnant ang dagat. No, ang totally release stagnant but it's basta mga cove area mao ginay. Gisiguro sab sa B4 Region 7 nga regular silang nagbuhat og water testing sa mga bodies of water. Ang resulta sa test ipagawa sa ahensya pinaagi sa monthly advisories ni INI. I think sa labi na gyud sa Sugbo nga anhi padangat ang mga isda gikan sa mga probinsya because those areas affected with red tide is closely guarded and they are well informed. Sa pagkakaroon ng baybayon sa Dawis ug Tagbilaran City sa Bohol ang kumpirmado nga kontaminado sa red tide. Gikan sa Cebu, ako si Gladys Tuwabi, humahataw sa balita. Posible nga di paghihapon makadawat og mga senior high school student ang 30 nga secondary school sa lungsod sa Leyte karong abli. Ang detalye sa hataw na balita ni Jeneline Gachi. Kakulangan hin mga maestra nga laboratory building. Pipirala ini ang mga hinungdan kung kay ano waray kumarawat hin senior high school student ang 30 nga eskwelahan na probinsyahan Leyte hato nakalabay nga tuig. Asya nga padayon nga nag-aandam ang Department of Education para masolusyonan ini nga problema. Sumala ha ahensya, sobra 600 nga mga maestran ira idudugang hati arabot nga pag-abrihiton klase. Aada na gihapon hira proseso in hiring tungod iton kadamo kuno hiton aplikante. Ang ginresolba nala ni Rayana ang kawaray lugar nga pwede pagtindugan han mga laboratory building nga kinahanglan para ha curriculum at senior high school. Waray nira mga lugar nga bubutangan ng mga buildings. Kaya sa itong aging kukonsider nato. So amon ito, ang amon suggestion, waray man nira maka-implement last year, pinapanmiling good namon nirahin mga site nga pwede mabutangan ng nira building. Kundiri panira ini masusolusyonan hati arabot nga pag-abrihit klase, indiri lagiap makarawat ang 30 nga eskwelahan hin mga estudyante. Kung matatabo ini, maghuhuruot ang mga kaharani nga eskwelahan hin mga estudyante. Tika nga syudad ni Tacloban, Jeneline Gakit, humahataw sa balita. O kana ang mga balita nga atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik din ha sa inyo, Monica. Daghang salamat, Deb Rivera.
Bumaba na isang ambulansya at tricycle ng UNTV at Members Church of God International ang barangay Sampaloc sa Apalit, Pampanga. Samantala, umabot naman sa mahigit 300 kabalan natin sa lugar ang natulungan sa isinagawang libreng medical mission ng grupo. Narito ang ulat ni Joshua Antonio. Isa sa mga suliranin ng mga residente sa barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga ang kawalan ng ambulansya. Ang barangay ay may populasyon ng mahigit 11,000 na karamihan ay mga mahihirap. Ayon kay Kapitan Milencio Cato, sa tuwing may nangailangan ng agarang atensyong medikal, tanging ang patrol vehicle ng barangay ang nagagamit na transportasyon patungong ospital. Dahil masyado lang dakal din kay Barrio Tamo. Dahil yung patrolero kagyungan. Bunsod nito, humingi ng tulong si Kapitan Cato kay Kuya Daniel Razon na agad naman tinugon. Sa tulong ng Members Church of God International, hindi lamang ang ambulansya ang pinagkaloob ng UNTV sa mga taga-barangay Sampaloc, kundi mayroon ding bago tricycle na magagamit sa pagpapatrolya ng mga barangay tanod. Misang ko sinabi pa unlaka na ako niya, very proud ko na kasaya kaya. Kuya, o hindi na, tsunang inyad ko kaya, dakala salamat na isipan kong menyad kang kuya, pauli napin tang bata, serbisyo ang kong andyan tao. Alpong salamat kayong papagit yung pamihabi-habi atangin eh. Ito po ay magagamit nila sa kanilang pagganap ng tungkulin. Dagdag pa po ang tagubili ng kapatid na Eli at Kuya Daniel ang pagkakaloob po ng ambulansya na makapagbibigay po ng malaking serbisyo sa ating mga kababayan. Kalisabay nito, nagsagawa rin ng medical mission ang grupo sa barangay. Umabot sa mahigit sa 300 kabalan natin ang napaglingkuran sa iba't ibang serbisyong medikal, optical at dental. Mayroon ding mga natulungan sa kanilang problemang legal. Nagpapasalamat po kami na may libreng gamutan po dito. Kaya malaking po tulong sa amin ito. Nagpapasalamat kay Daniel na lahat ng kailangan na tutulungan niyo po. Joshua Antonio para sa Serbisyong Kasambahay. Sports naman tayo mula kay Rina Villamor Camara. Rina, go ahead. Yes, Kuya, ito na nga ang ating update para sa ating palarong pambansa. Binasag ng Yolanda survivor athlete mula sa Iloilo ang palarong pambansa record sa javelin throw sa secondary division. Samantala, itinanghal naman at champion sa high jump secondary division ang isang Ilongga beauty queen at model. Ito ang hatang na balita ni Lane Moreno. 54.46 ang bagong record sa javelin throw sa palarong pambansa ngayong taon. Nahigitan ng 17 anyos na si James Losanias ang 57.81 meters record noong 2013 na naitala ni Brian J. Pacheco ng Central Luzon. Si Losanias ay mula sa Carles, Iloilo at isang Yolanda survivor. Ito ang kauna-unang pagsali ni Losanias sa palarong pambansa, kaya masaya ito na makuha ang pinakamataas na record. Nalipay ko nga nalapawan ko pagid ang mas mataas sa itong habol. Ako naka-breaks ng record nila. Nakuha naman ng kasama niyang si Ronald Lacson ang silver medal na nakapagtala ng 57.30 meters. Napunta naman sa atleta ng Mindanao Region ang bronze medal na nakapagtala ng 54.66 meters. Samantala, ang Filipino-American beauty queen at model naman na si Alexi May Caimoso ang nakakuha ng gold medal sa high jump secondary division. Nakapagtala ito ng 1.63 meters sa high jump laban kay Cherry May Bantao mula sa Region 2 na nakaabot lamang sa 1.60 meter. Galing si Caimoso sa broken family at lumaki sa pangangalaga ng kanyang lola. Kaya naman kinailangang isabay sa pag-aaral at sports ang modeling at pagsali sa mga beauty pageants upang makatulong sa pamilya. Practice gina always, proper diet and exercise gina ma'am, and then do pa no mo i-ano ko galingan mo bla tawag na i-manage mo siya kag i-discipline mo gid mo. So bawal ka magkaon sa mga duda mo high in cholesterol food, and then soft drinks di ginapili mo, and then doon di ka lang magkaon tama ka syempre high jump kung plakaon ka na bugat ka ginayang mo. Isa siya sa mga finalist ng Iloilo Miss Teen 2016. Halindiri sa San Jose Antique, ako si Lane Moreno, humahataw sa balita. Samantala na mamayagpag pa rin ang National Capital Region sa isinasagawang 2017 palarong pambansa sa San Jose Antique.
46 gold medals na ang nakuha nito, 23 silver at 13 bronze medals. Sinundan ito ng Region 6 of Western Visayas, 10 gold, 7 silvers at 8 bronze medals. Pumapangatlo naman ang Negros Island Region na may 7 gold medals, 8 silvers at 4 bronze. Habang ang Region 4A o Southern Tagalog Calabarzon ay meron ng 5 gold, 13 silver at 15 bronze medals. Good news pa kuya, meron silang para games na sinama dyan sa ating palarong pambansa kung sa apat na sports ang nilalaro dito. Ang sports na swimming, athletics, bocce at ang goalball. At yan muna ang ating sports update. Back to you kuya. Maraming salamat, Rina Villamor Camara. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. At yan ang mga hataw na balita ngayong araw ng Miyerkules, April 26, 2017. Susunod na ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.